Hello YouTube, this is Boss Monkey. Welcome to our channel, the Green Minded Channel. English yun, ha? So today, we're about to watch a small, not that small, medium vlogger. Puta, tama na nga yan. Ito, meron tayong video. Ito ay kay Claro the Third. So, meron siyang topic dito na ang title ay Banned, the Controversy of the Three-Faced Jesus. So, by the title of this, tungkol ito do sa parang ano yata ito, yung ipinahid ni Maria ba yun? Tama ba? Maria ba? Or si... Basta, tingnan lang natin. Hindi ako man sa Bible. So, tingnan natin dito. Panoorin natin itong video na ito ni Claro the Third at bigyan natin kung ano ba masasabi natin dito. Without further ado, let's go. Gusto ko na titigan ninyo ang mga paintings na ipapakita namin dito sa screen. Alam nating lahat na dahil sa popularidad ng Kristyanismo sa buong mundo, si Jesus ang isa sa mga pinaka-widely depicted subject in art all throughout history. At dahil dyan, napakaraming bersyon ng sining na nagpapakita kay Jesus. Hindi ko alam if this video will be offensive to my audience who are deeply religious. That being said, that is not the point of this video. There is one phase in the art of Christianism kung saan yung ginagamit na imahe ni Jesus ay mayroong tatlong mukha. And ito ba yung ano? Ito ba yung tinatawag na Ark of Covenant? Ito ba yun? Hindi ko alam. Lilinawin ko hindi ito yung tinatopic namin for religious. Bibigyan ko lang ng reaction nito kasi ni-request lang sa akin ito ni Ashley. So, tingnan natin kung ano masasabi natin. Initially magpapaka-honest po ako sa inyong lahat. To me at least, it feels like para siyang yung nakakatakot na AI art. Ganun yung rehistro niya. Hindi ba yun to? Sa akin at first. Pero this is historically totoo. However, and kagaya na lang din na nararamdaman ko at feeling ko nararamdaman nyo din, this was initially frowned by the church. Ayaw ng church nito to the point na pinaban pa talaga siya. Dahil na rin nga sa kakaiba, unusual, uneasy na depiction na ito. Ngayon, babalikan natin yung larawan. At kayo yung tatanungin ko. Ano yung nararamdaman nyo ngayong ipinapakita ko sa inyo itong larawan ni Jesus na merong tatlong mukha? Ang kwento... Ano ba talaga kwento ng tatlong mukha na to? Kasi hindi ko rin alam eh. Bakit sa picture, tatlo siya? So, research natin Titingnan ko lang bago magsimula si ano. Tingnan ko lang Three-faced Jesus. Trifacial Trinity. No. English, hindi ko maintindihan. Sige, paliwanag mo na lang. Yeah.
kwento natin ngayong araw ay ang Three-Faced Jesus, ang sining na tinanggihan ng simbahan. Ang tanong, bakit sa tinanggihan? Three-faced Jesus. Tingin ko may ano dito, may mali dito kaya sa tinanggihan ng simbahang Katoliko. Bago po tayo magpatuloy huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Malapit na po yung announcement ng winner natin. Malapit na mag-September. Bare months na naman. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Sa mga nagsasuggest po ng story sa akin, doon ko po madalas binabasa. Pwede rin kayo mag-comment sa baba. That being said, maganda yung kwento natin ngayong araw. Kaya maghanda kayo ng mga pagkain. And actually, kahit na medyo nakakatakot yung initial na feel natin sa kwento na to, it's beautiful. Pero kailangan na magstay kayo hanggang sa dulo ng video na to para malaman nyo kung bakit sa tingin ni Claro ang ganda nitong topic natin ngayong araw. In fact, ito ba talaga ang content ni Claro Duterte? Ito ba talaga ang content niya? Or iba-iba? Mix siya? Lung ako sa pagre-research nito kasi basta. Anyways, when I first saw this photo from other content creators, ang totoo, natakot din talaga ako. In my head, iniisip ko, hala, Bunso, andiyan ka pala. May something ba nakakaiba sa painting na to? Makaka-offend ba to ng audience? Magiging horror ba yung vibe pag ginawa kong content to? Is this something made by the... Yun yung kasi ang problema kapag ang isang reactionist o isang content creator tinapik niya ang religious, medyo yung iba maiintindihan, lalo na hindi naman Katoliko. Pero yung kadalasan doon may talagang titirahin siya ng mga ano. Kaya dapat pagka sensitive itong mga ganitong topic So, dapat yung content creator dito nag-iingat Ewan ko lang ako ano sinabi niya rito. Antichrist. Mukhang wala naman. Mukhang pinaliwanag lang naman niya talaga yung kung bakit na-ban sa simbahan. Itong three-headed Jesus na to. Tingnan natin. Isip ko muna kung gagawin ko to, pero sabi ko, sige, basahin ko muna. Tungkol saan ba tong three-faced Jesus na to? Syempre, ayoko pong maka-offend ng audience sa atin. Pero nung ni-research ko, while initially I was uneasy and uncomfortable, upon learning the history and intent, magic word natin yung intent ngayong araw, of this art form, nasabi ko na hala, ang ganda. So this is something na isi-share ko. Kahit hindi po ako religious, yung mga religious na mga 30s natin dito, I'm sure maa-appreciate nila kung ano yung kukwento ko ngayong araw. So ito lang, bago ko po umpisahan, inuulit ko, hindi po ako religious. But I do think, if merong higher beings, at kung magpapakita sila sa atin, they will come in a form na hindi natin maiintindihan. Kasi wala dito nun sa earth. At least this is for me Kaya sobrang curious ako sa topic na to, and even before, kung nanonood po kayo dito sa channel natin, yung mga real, accurate images of angels and devils, talagang talaga ako dyan. Dinidikdik ko po pag nagre-research ako. Ang sarap-sarap basahin. Pero for this video, aalamin natin saan galing itong three-faced Jesus at saka bakit ayaw ng simbahan dito. May explanation kasi yung mga bagay na yan. Sa ngayon, pupuntahan muna natin yung mismong painting. Ang larawan na ibabalik natin sa ating screen ay ang tinatawag na three-faced Jesus. Yung iba ang tawag ay three-headed Jesus. Karamihan dito ay yung usual na depiction of Jesus in art. Ano yung usual depiction na yan? Na yung katawan, may suot na basta mahabang damit. Ayan, yan yung usual na nakikita natin pag nakikita natin si Jesus in art. Pero, dito sa specific na art na to, tatlo ang mukha ni Jesus. In some versions, may isang nakaharap sa harap, yung dalawang mukha nakaharap sa gilid, merong hiwalay yung mga mukha na yan, and in some versions naman, iisa lang yung direction ng mukha, lahat nakaharap, pero tatlo yung bibig, tatlo yung ilong, tapos apat lang yung mata. Nagsha-share yung tatlong
Baka ang ibig sabihin ng picture na to is yung the Holy Trinity. Yun ba yun? Hindi ko alam pero duda ko yun the Holy Trinity. Yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi ko alam pero siguro parang inadapt lang dito sa picture ito. Parang sinasabi dito Holy Trinity sa picture. Tingnan natin. Mukha doon sa apat na mata. Ito ngayon yung tanong. And miski ako na-curious din talaga ako dito. Bakit ganito? Sino nakaisip nito at bakit ganito yung ginawa nila kay Jesus? Is this supposed to be scary? Hindi... Well, anyway, kung sa paggawa, alam naman natin na pintor ang gumawa talaga yan. At sikat na pintor yata yan. At tulad ng mga Last Supper, sila yun, di ba? Sila Da Vinci. Tama ba? Leonardo da Vinci, yung pintor, sikat na pintor, yung The Last Supper. Mga pintor yan ako, ang tanong ko lang, paano nila lang nalaman yung mga itsura no? Diba? Yung panahon nila, paano nilang nalaman na ganun nga yun? Or sinabi ba nila na ito ay model lang at hindi talaga eksakto sila yan? Parang ganun. Anyway, tingnan natin. Hindi natin alam, nakakatakot kasi talaga The thing is, it isn't. And pag narinig mo kung bakit nila ginawa to, ay oo nga, no. Gano yung reaction ko Kaya wag kayong aalis kasi explain ko yan sa inyo. Pero para ma-explain ko ng ayos, marami tayong mga dadaanan na mga topic. Paano nagkaroon ng idea yung mga artists na gawin to? Okay. So, ito yon. Dito initially yung idea Sa ibang mga relihiyon, hindi na rin kasi talaga bago yung ganitong mga klase ng imahe. Ang sabi nila na ang three-faced Jesus daw ay may roots sa mga ito. Sa ibang mga Diyos ng ibang mga relihiyon. Isa sa mga example ay ang Roman god na si Janus. At kung makikita nyo, hindi lang iisa yung ulo niya. Siya yung patron deity ng time, new beginnings, at change. At para i-symbolize yan, kailangan mag-isip ng mga artists, paano natin gagawin yun na siya yung deity ng tatlong? Di ba? Ano lang naman yan? Yung mga pintor ang gumawa niyan Ang tanong doon, gaano ka-eksakto yung mga painting na yun doon sa pinoportray nila? Yun. So, gumawa sila ng dalawang muka. Yung isa, nakaharap sa harap, yung isa, nakaharap sa likod. This is to symbolize, na nakaharap siya sa future at saka sa past. So, nakikita yun, dahil new beginnings nga, di ba? New beginnings, change, and time. Sa art kasi, importante na yung pagdidesenyo mo, may meaning. Lahat yan may rason. Hindi pwede nagagawa ka ng art na hindi maiintindihan ng mga tao. Importante to kung bakit ko sinasabi to, kaya makinig kayo. Yung January, alam nyo ba, na kay Janus pinangalan? Kasi ito yung time na bagong umpisa, nakaharap tayo lahat sa future. Ayan, di ba? Nagigets nyo na, di ba? Kung bakit ganun yung design sa kanya. Meron pang isang Celtic god na si Lugos, which is from Irish mythology naman to siya. Isa siyang warrior deity na namamahala ng law at kingship. Ganon din yung design niya. Meron siyang isang stone carving. Mga yung kanina, Roman god yun, di ba? Si Janus. Ito, Iris naman ito. Ang sabi, galing pa ng 200 BCE. Sobrang tagal na, which eerily looks similar sa mga depictions of Jesus. But it is important to note, na nung ginawa to, matagal pang wala yung Kristyanismo. Centuries pa bago lumabas ang Kristyanismo at si Jesus. Diba? Actually, sobrang dami pa. Kung makikita nyo, meron pang Slavic god na si Triglav. Yung mga ulo niya naman, simbolismo ng langit, lupa, at impyerno. Meron din si Hecate. I think marami sa inyong familiar sa kanya. Greek goddess. Ito, yung mga Greek goddess, Greek mythology natin. Hindi ko alam kung gaano katotoo itong mga Greek mythology natin, mga Greek goddess, god and goddesses na to. Kung saan nagsimula ito, sino ba unang nag-introduce nitong mga Greek god and goddesses na to. Kasi kung titingnan mo to, sa akin parang ano ba to? Religion din? Yung Greek mythology na ito? Or history lang?
Gaano ba katotoo itong mga ito? Aalamin ko nga ito sa mga susunod. Of sorcery and magic. Ganon din siya. Sa Hindu, nandiyan naman si Brahma. Pero hindi lang muka, may mga katawan at saka may mga braso. Iba-iba, hindi lang basta ulo, hindi lang basta muka. Iba-iba, depende kung saang relihiyon at kung ano yung gustong iparating nung art. Lahat ng month pinangalan sa mga Roman god, pati mga planeta na, uy, galing namin na ito Hindi ko alam yun Hindi kasi ako mahilig sa mga mga Greek mythology, mga Roman gods. Okay. So, ang explanation dito, nung nag-uumpisa mag-spread ang Christianity sa Europe, na-adapt itong mga artistic expressions na to at ini-apply sa Christianity. Okay. Gusto ko i-hold nyo muna yung mga impormasyon na binigay ko sa inyo ngayong araw. I-explain ko sa inyo kung ano yung disenyo at idea ng tatlong muka at ulo sa three-faced Jesus. Sasagutin na natin yung tanong na bakit tatlo yung muka ni Jesus doon sa painting. At ito na yung napakasimpleng sagot na oo nga! Bago natin umpisahan, tatanungin ko kayo, ano ang meron kay Jesus na kinakailangan ng tatlo? Yan, sige, bigyan ko kayo ng konting time. So, ano? Ano ang tanong niya? Ano ang tatlong meron kay Jesus? Di ba? Ano nga ba? Di ba Trinity? Alam ko Trinity. God the Father, God the Holy Spirit. Di ba? God the Son. Tingnan natin. Ito na. Ito na yung napakasimpleng sagot. And this is because of the concept of the Holy Trinity. Diba? Oo nga! Di ba? Sabay-sabay tayo. May alam din pala ako kahit paano. Oo nga. Holy Trinity. So bago tayo mag-proceed, I want to put a disclaimer. Kasi alam ko na iba-iba yung paniniwala natin when it comes to the Holy Trinity. Totoo yan. In fact, I have personally seen this be debated on several occasions in my own timeline. May time kasi na sobrang religious din ako and nag-engage din ako sa mga pakikipag-usap and ganyan. So, if there is something different about this content na medyo iba sa paniniwala ninyo, I want you to comment below para mas maintindihan pa namin. Kasi yun yung fact lang kasi talaga na magkakaiba talaga yung paniniwala natin when it comes to this. Matagal na, dinidebate talaga siya. Pero, sisimplehan ko ito ngayon And I think in general naman, most of us have the same general idea of the Holy Trinity. Pisahan muna natin. Kuya Claro, ano ba yung Holy Trinity? Para sa mga hindi religious po, or kahit alam niyo na, explain pa rin natin. Ang Holy Trinity ay isang core Christian belief when it comes to God. This is my own explanation. May mga specific terms kasi na maiiba depending kung ano yung religion mo, kung saan ka galing. Nasabi ko na yan kanina. So basically, naniniwala ang Kristyanismo na ang Panginoon ay nag-e-exist sa tatlong katawan or being. Hindi ko alam kung ano yung exact na word na dapat gamitin kasi feeling ko hindi katawan yung dapat Pero yung tatlong being na yan, tatlong entities na yan, ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya di ba pag nagdadasal tayo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Di ba? Pwede nyo ako i-correct dito The Father is God, sabi. Yung God na hindi natin nakikita. Na hindi tayo capable maramdaman with our own senses or language. Father God, yung hindi nagpapakita sa atin. The Son is another... Alam ko sa Bible kasi ay nagpakita lang siya through apoy. Correct me if I'm wrong. Kay Abraham yata or kay Moises, hindi ko matandaan. Nagpakita lang siya is through apoy. Kasi pag nakita mo nga siya is
parang ang sabi is mamamatay. So hindi siya pwede magpakita. So pwede siyang through apoy lang or sinag, parang ganun. Hindi talaga siya nakikita. Form of God, another entity of God na tama yung burning bush. Doon lang nakausap kay Moises nga, kay Moises. Lumalapit sa mga tao, na nagpapakita sa mga tao. This, if I'm not mistaken, is Jesus. Jesus is the Son. Okay? And then there's the Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Sinearch ko sa Google, this is the aspect of God which exists in Kuy Ahmed, every living being. Sa lahat daw na nabubuhay, nandoon ang Espiritu Santo. Ito ngayon yung problema. Dahil nga ang daming debates over this, through the years, hundreds and hundreds of years, kayo na po ang bahala mag-explain sa comments. Gusto ko na magkaroon tayo ng magandang usapan dyan sa comments. However, kaya sinasabi ko sa inyo yung conflict na to kasi may part yung conflict sa kung paano mabubuo yung disenyo, ang depiction ng three-faced Jesus. Okay, eto yung isa sa mga painting. Nakalagay dyan, Pater Philips, para siyang diagram actually. Tapos yung isa sa baba, pasensya na po, hindi ko alam kung paano siya basahin. May nakalagay dyan sa mga linya na non-est at est. Pakita natin ngayon yung English version. Kaya napakasimple lang. Ito ngayon yung conflict I-explain ko sa inyo ang diagram na yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit are the same beings. Kung makikita nyo, iisa lang sila. Yung Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is also God. But at the same time, simultaneously, ang Father ay hindi ang Son ay hindi ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay hindi rin ang Father. Yun yung medyo mahirap i-grasp, Pero dyan sa diagram na yan, mas naiintindihan natin siya. I know, medyo complex yung idea, Which is why this exists, actually. Yun yung pinakasimpleng explanation. Gusto ko po na yung mga religious na thirdies natin dito, tulungan nyo kami na mas maunawaan pa yan. Kasi, oo nga, tulungan nyo nga kami. Medyo ako, sa totoo lang, medyo hanggang ngayon nalilito ako dyan sa Holy Trinity na yan. Hindi mo yan makukuha ng isang ganun lang I have to put this here for context, yung point na naguguluhan tayo. But what I understand, God exists as three entities na lahat ay mayroong kanya-kanyang role. May role ang God the Father, may role ang God the Son, at may role ang God the Holy Spirit. And they are the same entity. Yun na yun. Punta tayo sa depiction of art. Babalik tayo sa painting ng three-faced Jesus. The idea of the Holy Spirit is complex. Sinabi ko kanina. So bilang artist, paano? Kunyari artist ka, ang gulo ng explanation ni Claro. Paano ko isisiksik lahat ng idea na yon sa iisang picture? Paano ko isisiksik sa isang larawan? Hindi. Kung hindi ka naman din kasi artist, or kung hindi ka nakakaintindi ng painting, hindi mo talaga magigets kung ano yung nilalaman ng painting na yun. Kasi yung mga painter na yan, yung mga artist na yan, hindi magpipinta yan ng basta-basta lang. Lagi yan, may reason yung lahat ng pinipinta nila. So kapag tinanong mo yung artist niyan, palagi siyang may paliwanag yan at napakahaba ng paliwanag nun. Kasi hindi nila ito drawing yan nung wala lang, naisip lang nila. Hindi. Lagi may yan. Lagi may behind that kung bakit nila nagawa yung painting na yon. Na hindi naman gumagalaw. Paano ko gagawin yung idea na pinagtinignan ng mga tao to, naiintindihan na nila without having to talk? Yun yung conflict for artists. Ulit paintings po ito. Hindi ito ang totoong larawan ng Panginoon, pero simbolismo lang, Symbol lang. Kumbaga representation lang. Para lang may idea, kumbaga parang sa mga parang pag nagpapaliwanag ka sa school. Kahit hindi eksakto yung pinapaliwanag mo, kailangan may representation para mas maintindihan ng mga tinuturuan mo, di ba? Kung ano yung idea ng mga artist sa
Panginoon. Okay, visual lang. Isama mo pa na through centuries, pinagdadabatihan ito dahil yung lahat ng paniniwala kay Hesus Kristo, kung ano ba talaga yung specifics, yun yung challenge. So ginawa nila to over time. Napakaraming mga naging depictions ng Holy Trinity. Ang first challenge, yung tatlo, no? Father, Son, and Holy Spirit. Una, dinistinguish nila by yung age. So most of the time, yung Father, mas matanda, obviously. Yung Son, mas bata. And yung Holy Spirit, may mga nakikita ko na yung iba ginagamit nila is angels, but mostly, industry standard, nakita ko sabi sa isang content creator, which is mostly yung ginagamit ngayon, dove, yung Holy Spirit. Dito sa Baroque Trinity, makikita na yung Son, mas bata, yung Father naturally may balbas, yung Holy Spirit, yung angels. Ayan, meron ding gawa si Luca Rossetti na wala naman yung mga angels sa paligid. Again, different artists, different versions, and different expressions. Wala pa naman kasing nakakakita po, di ba? Sa Father, Son, and Holy Spirit. So, kailangan nilang i-explain yung idea. Dito naman sa Old Testament Trinity icon ni Andrei Rublev, ang ginawa niya, pare-parehas sila ng katawan pero magkakaiba yung damit. Isa lang yung itsura lahat. Sa Martin Church sa France, stained glass naman yung ginamit nila. Parang, hindi ko alam kung puso siya eh. Pero, nakahati yun sa tatlo. Meron sa taas, meron sa gitna, nandun si Jesus, and meron sa ilalim na parang may nakahawak na kamay na ganon. Okay, so ang dami. Dito na ngayon papasok yung three-faced Jesus. So, yung ginagawa siya, ito yung iniisip. Una, hindi nila gusto na tatlo yung tao kasi parang magkakaibang Diyos sila. Pangalawa, hindi rin naman pwedeng isa lang yung ilagay, no? Isang tao lang yung ilagay kasi parang kumbaga parang maiitsipwera yung dalawa pang versions of God. Which is, hindi, dapat equal lahat, diba? Everyone is equally important. Nagigets ko na. Siyempre, hindi nga naman, kung ako yung painter, kung ako yung artist, magkakaparehas nga naman, edi siyempre, isahin, ang gagawin ko na lang, tama naman yung ginawa ng artist. So, malalim talaga yung meaning nung malalim yung meaning nung painting na yun. Siguro, yung mga painting, yung mga mahihilig sa painting, yung mga classic paint, binibili siguro nila yung mga painting na yan, mga million pa halaga, no? Kasi malalalim naman talaga meaning yan eh. Kung hindi ka mahilig sa painting, hindi mo maintindihan kung ano yung nakalagay doon sa painting na yan. Talagang wala ka idea doon. Pero kung mahilig ka sa painting, unang tingin mo pa lang diyan, mapapawaw ka na. Kahit na ang makakita lang is ordinaryong tao lang na walang alam sa painting. Sasabihin lang ng tao na yun, anong kinaganda niya? Bakit ka napawaw? Pero deep inside, pag tiningnan nung mahilig sa painting yun, alam niya na kung bakit na ipinta yun at kung ano ang kahulugan ng painting na yun. Kahit nakala mo stick lang yun, nakadrawing na yun, kala mo payat na, kala mo nagdrawing is bata lang, pero malalim ang meaning nun. Kaya bibili niya yun kahit anong halaga. Diba? Kasi may meaning nga yung painting. Important. So, ginawa nilang isang katawan. Okay, dahil iisang tao lang kayo, iisang entity lang kayo, iisang katawan yung ginawa ng artist. Pero tatlo yung mukha. So, magkakaiba pa rin. Balikan natin yung diagram kanina. The Father is God, the Son is God, the Spirit is God. Nasa isang katawan sila. Pero the Father is not the Son, is not the Holy Spirit, is not the Father. Parang ang pinoportray nung painting na to is parang iisa lang. Iisa lang sila. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Parang iisa lang, Parang yun yung nakikita kong pinoportray ng painting. Hindi ko alam, pero panoorin pa natin. Kaya may tatlong mukha. Ang galing! Sobrang galing talaga. Talagang napapalakpak ako sa sarili ko, sa loob-loob ko, kasi ang talino nila. And honestly, while medyo unorthodox and creepy yung disenyo, this, for me, at least, is genius. And I really appreciate the beauty, even though it is a little unsettling. Napakaganda, napakahusay, napakatalino. Ulit ha!
I think kailangan kong paulit-ulit yung mga ganito mga bagay din, pero hindi po ito ang actual na itsura ng Panginoon. Pero ano lang po, symbolic representation lamang po. Eto na. So kung maganda naman pala yung intent, Kuya Claro, ba't ayaw nila? Bakit binan? Sa parte ng kwento natin na to, malalaman natin yan. Yung mga theologians noon, sinasabi nila na parang mukha niyong ginagawang demonyo yung Panginoon. Tigil nyo yan. Yan yung figure na sinasamba nating lahat. Bakit mukhang demonyo? Yan yung mga sinasabi nila. Maraming miyembro ng simbahan ang hindi talaga siya nagustuhan. Nandiyan si Jean Gerson, na Chancellor of University of Paris, si Johannes Molenus, na Professor ng University of Leuven, among many others. Hoy, makinig kayo ha, may exam mamaya. May exam. Nila, blasphemy. Kalapastangan yan sa Panginoon. Noong 16th century, naging dahilan to para i-mock at i-ridicule ang imahe na yan, especially sa mga Protestants, na may magpagkakaiba po kasi talaga ng mga paniniwala. The question is, saan galing yung mindset? Yun ang yun ang paniniwala ng mga oneness eh. Iisa lang. Yung mga oneness yun. Kapag tatlo yung muka, demonyo. Gusto kong tignan nyo ngayon yung larawan na to ni Lucifer. Sa imahe, makikita nyo na yung demonyo ay kumakain ng 3 tao. Yung 3 tao na yan, kinakain bawat bibig ng 3 muka. Kagaya ng kay Three-Faced Jesus. 3 rin na nasa iisang katawan. Noong medieval kaya medyo nagalit yung times, maraming gumagamit ng style na 3 ulo para magpakita ng mga monsters at mga demonyo. Widespread yan. Okay, masama. Pero bakit ha? Ito ngayon, hinanap ko yung mga rason kung bakit ginagawa nilang ganyan ng mga demonyo noon. At ito yung ilan sa mga nakita ko. Una, sabi daw kasi nila, di ba, pag magbabasa ka ng Bible, ang Panginoon, ginawa ang mga tao sa kanyang imahe. He made the people in His own image. Tama ba ako? Yun po yun, di ba? So, kung hindi ka mukha ng tao, yung mga gagawin na yan, ibig sabihin hindi sila gawa ng Diyos. Demonyo kasi sila. Yun yung unang explanation. Pangalawa, visually, ini-exaggerate kasi unsettling talaga, di ba? Yan yung ginagamit nating word kanina pa. Ini-exaggerate at pinapakita na maraming mukha ang demonyo. Kagaya nung yung mga gods kanina, pati yung kay Three-Faced Jesus, kung may simbolismo sila ng Father, Son, Holy Spirit, time, changes, ganyan, iba-iba. Meron din sa demonyo. Yung iba, merong itong mukha na to, gluttony. Itong mukha na to, lust. Itong mukha na to, pride, and so on and so forth. Depende siguro sa kung ano yung binabasa mong material. Pangatlo, malaki rin yung naitulong nung Dante's Inferno. Kung alam nyo po yun, no, ipinapakita. Dante's Inferno is yun Ay, hindi pala. Dante's Peak pala yung napanood ko, yung vulkan. Ano nga ba istorya ng Dante's Inferno? Si Satan na isang higanting demonyo na may 3 muka at parang malapaniki na pakpak, which is similar nung kagaya ng pinakita namin kanina. Yung 3 bibig niya, ninunguya daw si Judas Iscariot, Junius Brutus, at Gaius Cassius Longinus. Ngayon, dahil sa pagpapalaganap ng paggamit kay Satanas at sa mga monsters ng 3-headed figures, ina-associate nila ito doon sa Three-Faced Jesus. Okay! Ayun na pala! So that is the reason kung bakit naging controversial yung paggamit ng 3 mukha. In fact, sabi ni Saint Antoninus ng Florence, monstrous ito. Ano ba yung term sa Tagalog? Malademonyo. Ganon. At dahil naging controversial nga siya, mag-uumpisa na magsalita ang mga tao sa kapangyarihan. 1628, si Pope Urban VII, in-outlaw niya ang pagpapractice ng pagdipik sa Panginoon na merong 3 ulo. Ang tanong ngayon, nawala ba siya? Hindi. In fact, after niyang pagbaban, ginamit pa siya bilang isang visual aid or isang diagram. Kasi genius yung idea sa totoo lang para ma-convert yung mga non-Christians sa Christians. Mas madali kasi talagang intindihin. Ito ngayon, nakakatuwa and mesmerizing that the way we see art changes through time
At ang dami ng mga bagay na pag sinuri natin, nag-iiba yung kwento at nag-iiba yung tingin natin. Initially, I thought that the three-faced Jesus was about something else. Akala ko talaga horror to. Akala ko po talaga ay may magpapatayan at satanista yung kwento. But I was surprised to learn that this piece of history is beautiful. This piece of art is beautiful. Ako hindi kasi ako religious na tao po, pero naniniwala ako that all religions should be respected and tama. learned. Yun naman ang tinuturo ng relihiyon eh. Tama naman yun. Respect lang ba, ano? Kung ano yung paniniwala ng iba at hindi magkasalungat kayo, respeto lang. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala. At hindi rin naman niya siguro sinasaklawan yung paniniwala mo. So, respeto lang. Yun naman ang tinuturo sa mga sa mga religious group, ang maging marespeto. And yung simpleng pag-alam ng kwento ng three-faced Jesus, naiintindihan ko na yung konsepto ng Holy Trinity. Ang ganda. Ito ngayon yung question of the day natin, ha? Kung tatanungin ko kayo kapag tinititigan nyo, lagay natin ang three-faced Jesus. Ano yung nararamdaman nyo? Kagaya nyo ba ako na initially natakot ako? And follow-up question, ngayong alam mo na ang kwento nito, ano na yung nararamdaman mo? I-comment mo sa ilalim. Sagutin niyo po yung question of the day natin para sa mga gusto sumali sa 1,000 GCash giveaway natin. At sagot na yung mga dyan, Minatoy. 1,000 din yan, no? kung may mga request po kayo na content, follow nyo lang ako sa Instagram, mag-comment kayo sa akin doon. At itag nyo po ako sa mga stories nyo kasi ini-story ko din yan. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. So basically, hindi naman offensive yung para sa akin, hindi naman offensive yung sinabi ni Claro the Third na yun. Kumbaga, nilinaw naman niya. Kumbaga, tinry lang naman yung ipaliwanag kung bakit naban yung three-faced Jesus na yun. May dahilan naman pala. Nauna na pala doon is meron na palang ginawang three-face ng demonyo. So, siyempre, kapag ka ganun, alam mo naman ng mga tao na kapag ka ginaya mo yun, parang pinoportray na rin yun. Kaya siguro nagalit yung siguro binan ng simbahang Katoliko. Which is okay naman. Tama naman yun. Na parang nabastos na. Pero, sigurado ako na hindi yun na intention ng painter na yun. Hindi ko alam pero duda ko naman, hindi yun ang hindi pala sigurado. Duda ko na hindi yun na intention ng painter na yun, yung artist na yun, kung bakit three-face yun. Siguro meron lang siyang gustong ipaliwanag doon sa painting niya na kasi alam ko lahat yan may code yan lahat ng painting na yan. Ang nakakaalam lang talaga niyan is yung mismong nag-paint kung bakit niya na-paint yun. So, in the end, at the end of the day, kung ano man yung paniwala ng isa't isa, ng bawat isa sa atin, respeto lang. Respeto lang kung paniwala nyo yung ganun. Kung may naniniwala sa oneness, kung may naniniwala sa Trinity, hayaan natin sila at respeto na lang. Yun na lang ang yun na lang ang wala. Yun na lang ang natin. Respeto na lang. So yun, maraming salamat sa video ni Claro the Third. So shout out yung mga nasa baba, Kadaleg TV, yan, isang ghost hunter. Maraming salamat sa pagpunta, Kadaleg. At siyempre, the team Green Minds. Tropang Verde. Shoutout sa Tropang Verde. Hanggang doon na lang. Salamat.